Gaano nga ba kabigat ang magiging hatol kay Justin Brownlee sakaling hindi ito maibaba sa 3 buwan lamang? Ginebra at Justin Brownlee nagsakripisyo para sa Gilas Pilipinas? Tutukan po natin yan kung bakit ha. Si Coach Tim Cone malaking tiwala kay Kevin Kembao at si Ramon S. Ang or RSA naniniwalang posible ang isa pang tagumpay sa Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin inilalabas na hatol kay Justin Brownlee, bunga ng pagiging positibo sa cannabis matapos ang isinagawang pagsusuri sa China kung saan ginanap ang Asian Games. Tanong, gaano nga makatagal ang hinaharap na parusa o hatol ni Justin Brownlee kung hindi ito mapababa ng 3 buwan lamang? Tutukan natin si Ruben Terrado sa kanyang report sa Spin. Nahaharap si Justin Brownlee sa 2 taong suspension, pero maaari itong ibaba sa 3 buwan lamang kung mapapatunayan na ang ipinagbabawal na sangkap ay nakuha sa labas ng kompetisyon at walang kaugnayan sa sports performance. 3 buwan matapos ang abiso ng pagiging positibo ni Brownlee sa kanyang pagsusuri, wala pa ring opisyal na pahayag tungkol dito. Medyo mabigat po yung 2 taon ha, hindi po biro yun. Pero base po kasi sa mga lumalabas na pahayag mula sa kampo ng SBP, inaasahan po kasi nila na abutin lang po yan ng 3 buwan yung ipapataw na suspension po kay Brownlee. At kung mangyayari po yan, good news po yun. Kasi kung ibabase ang suspension mula nung magpositibo siya sa cannabis, matatapos nga po yan sa February 8. Natapos po kasi ang Asian Games noong October 8. So sana magkaroon ng magandang hatol para kay Brownlee para makasama po siya sa hanay ng Gilas Pilipinas na sasabak po yan sa paparating na 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Kung hindi kasi siya makakasama po doon, hindi natin alam kung sino target ng Gilas para palitan si Brownlee. Wala po kasing nilalabas na pahayag ang pamunan tungkol po sa issue na yan. At dahil umaasa ang SBP na mapapababa ang hatol kay Justin Brownlee sa 3 buwan, nagsagawa ang Barangay Ginebra at si Justin Brownlee ng isang malaking desisyon para takpan ang suspension na ibibigay or ipapataw sa kanya. Ano nga ba ang ginawa ng Gene Kings Management at ni Justin tungkol sa isyong yan? Tutukan natin si Arian Carlo F. Sacamos mula sa kanyang report sa Spin. Ang desisyon ng Barangay Ginebra na huwag siyang ipasok sa PBA Commissioner's Cup ay sapat na para sa ibababang hatol sa kanya sa pagiging positibo sa ipinagbabawal na substance noong nakaraang Asian Games. So ngayon, maliwanag na po sa ating lahat kung bakit hindi ipinasok si Justin Brownlee ng Barangay Ginebra sa kanilang kampanya sa kasalukuyan pa rin pong ginaganap na PBA Commissioner's Cup kung saan sila po yung defending champion. And sa kasamang palad, hindi na po sila nakarating sa finals dahil sa semis pa lang po kasi hinubara na po sila ng titulo ng SMB ni Coach George Galliat. Malaki sakripisyo po ginawa ng Gene Kings Management kung tutuusin. Kung tutuusin, itinaya po nila kanilang titulo para maisaayos ang ilalabas na suspension kay Justin. Nasa tingin po kasi nila ay posibleng aabot lang po yan ng 3 buwan. Kung tila nagdesisyon ng Barangay Ginebra na isakripisyo ang presensya ni Justin Brownlee sa kanilang kampanya sa PBA Commissioner's Cup, inilabas naman ni Coach Tim Cone ang kanyang paghanga at posibleng maging posisyon ni Strong Group Athletic star Kevin Kembao sa koponan ng Gilas. Ano nga ba ang plano ni Coach Tim sa kanyang posisyon? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Kiko Demihilio sa One Sports. Maraming alam si Kevin. Tinanong niya ako sa telepono. Sabi niya, maglalaro ba ako ng 3 or 4, Coach? Sabi ko, maglalaro ka ng 1, 2, 3 at 4 kung saan ka namin kakailanganin. Kasi meron kang ganyang kaalaman sa laro at magagamit ka namin kung saan ka namin kailangan. Grabe, no? Pwede siyang point guard, shooting guard, small forward at power forward. Ganong katindi ang versatility ni Kevin Kembao. Base po yan sa pahayag ni Coach Tim Cone. Actually, walang question doon kasi nakita naman natin yung kaya niyang gawin. Yung kayang gawin talaga ni Kevin Kembao. Kahit siyang angulo, pwede po siya talaga eh. Hindi siya tatanghaling UAAP MVP at hindi iingay ang kanyang pangalan sa isinagawang kampanya ng Strong Group Athletics sa Dubai kung hindi po siya matalino sa laro. Anyway, isa lang ang ibig sabihin ni Coach Tim Cone. Malaki po yung papel na posibleng gampanan ni Kevin Kembao sa paparating na window ng FIBA or ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Sa inilabas na pahayag ni Coach Tim Cone tungkol sa magiging posisyon ni Kevin Kembao sa Gilas Pilipinas at ang pagiging kabataan nito, hindi rin naiwasang banggitin ng butihing coach ang posibleng pagpasok ni Kevin Kembao sa NBA, partikular sa New York Knicks na kailan lamang ay naging mainit na paksa sa social media.
Ano mga sinabi niya tungkol dito? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Kiko Domihilio sa One Sports. Sinabi ko kay Kevin, ikaw yung mas bata ngayon. Pero sa 4 na taon, hindi ka na bata. Kaya mas matanda na siya ng 4 na taon doon. 4 na taon na mas matalino. Maglalaro siya ng international ball sa loob ng 4 na taon saan man siya magpunta. PBA man o Japan o kaya malay natin, New York Knicks. Lalago pa siya sa 4 na taon na yon at yun ang idea sa pagkuha ng isang batang manlalaro. So yun ang dahilan kung bakit kumuha si Coach Tim ng mas batang players kasama ang mga veterano. Maganda yung mentality kasi mas gagaling pa po sila doon. Mas magkakaroon na exposure, mas gagaling yung batang manlalaro. At pagpasok na ika-4 na taon po nila sa team, mas hinug na po sila dyan. Marami na silang natutunan na hindi pa nila natututunan sa kasalukuyan. Doon sa New York Knicks na sinabi ni Coach Tim, walang imposible naman talaga eh. Pwede mangyari po yun, pwede rin pong hindi. Pero isa lang ang sigurado natin, magandang karanasan at masarap sa pakiramdam ang makahanay sa Koponan ng Gilas, Pilipinas. Dala-dala mo po kasi pangarap ng sambayan ng Pilipino. Lahat umaasa sa iyo and sana maganda maging kampanya po nila dyan. At mula sa panalangin na sana'y maging maganda ang kanilang kampanya, naniniwala rin si Boss Ramon S. Ang na posibleng muli ang isa pang tagumpay matapos ang mga nakaraang tagumpay ng Pilipinas sa bawat larangan na pinasukan ng ating mga manlalaro. Paano nga ba niya nasabi yan? Tutukan natin si Boss Ramon S. Ang sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Posible po ang lahat kapag nagtutulungan lahat ng stakeholders sa bansa. 3 taon pa lang ang nakalipas nang sumikat si Heidelin Diaz sa Tokyo para sa ating unang ginto sa Olympics. At noong nakaraang taon, nasungkit naman natin ang ginto sa Asian Games sa basketball na hindi natin nakuha sa loob ng 60 taon. Kaya sa palagay ko, posible ang isa pang tagumpay. By the way, nabanggit po ni RSA ang lahat ng yan sa ginanap na PSA Awards Night nitong nagdaang Lunes. Sa nasabing event din po kasi, pinapurihan niya rin si MVP or si Manny V. Pangilinan para sa tagumpay na nakamit ng Gilas Pilipinas. Anyway, totoo yung sinabi ni RSA. Nakita natin nangyari sa Asian Games, di ba? 2 po sila doon ni MVP na nagtulong para mas maging matagumpay ang koponan. At yun, ginto ang resulta nun. So wala talaga imposible kapag nagsama-sama ang lahat ng stakeholders, panalangin, and then yung suporta ng kapwa natin Pilipino. So guys, maraming salamat.